dapat i-present sa via Zoom si Saldico, so hindi natuloy, no? So napanood ko yun. Ang sabi daw kaya hindi natuloy dahil hindi na nila kontrolado yung kinikilos ni Saldico. Ano kaya ang katotohanan doon, ma'am? Totoo yan. Well, pakinggan natin mabuti yung statement niya, yung part 1 pa lang sinabi na niya. Nasabi niya, ako ay kanilang malis at sinabi ko, huwag ka nang umuwi rito at alagaan ka namin. Yung pala, gagamitin lang nila akong poster boys para sa kanilang mga pagtatakip sa kwan. So, ayun na yun. Yun ang rason na talagang nilaglag na siya. Kaya syempre, magre-react na yan. Sinabi niya na nangangamba siya sa buhay niya. At sinabi rin ng abogado niya si Roy Rondain na the reason why he is going around the world wherever he is because he fears for his life. From whom? From DDS or from DDH? Matanong ko lang, sir, no? Bakit po ba kailangang kontrolado ang si Saldico? Eh, witness siya, di ba? O pag kontrolado mong statement ng witness, ang tawag doon, witness tampering. Tama? Tama. Bakit mo hindi papakita dahil hindi kontrolado? Hindi naman dapat kontrolado talaga. Diba? So, isa lang siguro doon, mayroon talaga silang ayaw na maibunyag. Ikaw nagsabi niya. Tama, bravo. Hindi, ang sinasabi ko lang, yung concept na sinasabi nila na hindi siya pasasampahin dahil hindi na kontrolado, ay mali. Dahil hindi talaga dapat kontrolado ang statement ng witness. Tama. Natatandaan ninyo nung naglalakad sila at pinagtutulong-tulungan nila ang ating Vice Presidente? Oo, yung Shenemet. Shemenet. Siguro ang word for today pwede natin i-hashtag he mean it. He mean Everything. Lahat po yun. He mean it. Isa na Shem. Imminent o he minute? He mean it. Okay. Hindi, pahabol lang, no? Konting ano lang. Imagine niyo na lang kung yung nawalang budget natin sa flood control project na ninakaw ng iilan dyan ay ginamit natin sa ating sa lipunan, sa paaralan, sa health, education and health and everything. Tinulong na nila sa sambayan ng Pilipino para ma-improve ang ating bayan. Di ang ganda-ganda ng Pilipinas ngayon. Imagine, ilang taon lang yan, 3 years? Ganun kalaking pera. When you ask kung paano i-develop ang ating mga kalsada and everything, few billions, like 500 billion. Ang ganda na ng natin. Ng highways natin and everything, no? Not for anything else, kasi I had the chance to talk to Pastor Kibuloy and nakita ko yon, and I love researching. And nakita ko, yung perang yan, ang layo narating, ang ganda ng edukasyon ng mga mahihirap. Alam mo, gagaan ang buhay natin dyan sa perang yan. Pero pasalamat ako kay Saldico. Hindi siya perfect. Lahat tayo makasalanan. Pero hindi tayo kasing evil ng iilan dyan. Susugan ko lang yung sinabi ni Ma'am Cathy na kung itong perang ito ay ginamit na hindi sa flood control, na hindi naman na-control, sabi nga ni Capeni. Ang nangyayari kasi pag may issue ng control at nawalan yung control at nagkaroon ng flood, baha, sigurado yan. Parang sa tao rin yan. Pag nagkaroon ng flood at walang control, buntis yan. So sila ngayon, buntis yung kanilang mga bulsa. Anyway, yung ating backlog sa classroom, elementary and high school. Public school itong pinag-usapan. 160,000 classroom ang backlog. Magkano ang isang cost ng isang classroom ngayon? Ano bang size ngayon? 8 by 10 ba? Whatever. Pagpalagay na natin 2 million pesos per classroom for high school. 2 million pesos. That would only amount to 320 billion pesos. Ang pinag-uusapan po natin dito, 1.03 trillion.
na napunta sa questionable na infrastructure projects ng DPWs primarily on flood control. Eh kung ginastos po natin ang 320 billion, magaganda na po sana yung eskwelahan, paaralan po ng ating mga kabataan na sila ang tunay na apektado po rito. Kaya sabi nga ni Manong Chavit may katwiran si Manong Chavit na sana itong people power revolution na ito kung mangyayari man, ipangungunahan ito ng mga kabataan. At kaming mga matatanda, susuporta na lamang po sa kanila. Kita naman po natin yung sitwasyon ng ating transport sector. Metro Manila, karating probinsya, yung ating mga highways, kahirap. Magmula ka sa Shaw Boulevard, patungo rito sa ating PDP Laban headquarters. Supposed to be, this is only what, 3 kilometers? Pero, ilang minuto bago ka nakarating dito? 45 minutes. Grabe, di ba, yung sitwasyon po natin? Hindi magawa-gawa yung ating mga tunay na infrastrukturang pangangailangan kung hindi ilalagay nila yung pera dyan sa sinasabi nilang flood control na walang naman ng control, flood pa rin ang nangyayari. At ako'y nalulungkot din, talagang nalungkot ako doon sa mga pinayag na nabanggit ang pangalan ni Senator Sani Angara na siya ngayon ang chairman ng committee, siya ngayon ang Secretary of Education. Dati siyang Finance Secretary sa Senate. At nabanggit ni former Undersecretary Bernardo na involved din si Sani Angara dito through somebody else na itong Undersecretary niya sa DepEd. Na nabanggit din yung pangalan ni Executive Secretary Bersamin. Again, ang involved na naman dito na conduit itong Undersecretary sa DepEd na siya malapit din kay Senator Bong Revilla. Pero sa lahat, ito talagang maluha-luha ako at talagang nung napakinggan ko si Yusek Bernardo. Ang taas-taas po ng aking paniniwala at paghanga po kay Senator Grace po. Masakit sa akin yun kasi taga-Pangasinan ako. Taga-Pangasinan din ang kanyang tatay. At pinagmamalaki namin na at least kahit papaano nung nandoon pa sa Senado, meron talagang taga-Pangasinan na membro po ng Senado. Tapos mabanggit yung kanyang pangalan. Although binanggit naman ni Yusek Bernardo na wala siyang diretsong pakikipag-ugnayan kay Senator Grace po kung hindi sa kanyang staff sa Senado at saka itong contractor from Batangas, nakalimutan ko ng pangalan, na second nominee raw yung anak niya dito sa FPG party list. Itong mga ito ay mga aligasyon nga lamang. Pero kung susundin natin din yung narrative ng Senado na hindi sinumpang salaysay yung kay Saldico, walang probative value. Itong kay Bernardo, sinumpang salaysay po yan. Doon mismo sa Senado. At itong mga binanggit na mga pangalan ng mga senador ay masakit po sa akin yan. Siguro po tayo lahat nasaktan. No? So, malalim po ito na usapin. At palagay ko, hindi lamang po ang isang Saldico lamang ang lalabas dito. Meron pang mga iba na lalabas na po yan. Sana po ay hindi ito katulad ng nangyari sa Napoles case, controversy, na ang lubhang naparusahan lamang at pinanagot ay si Napoles. Parang yun ang gustong direksyon nila na ang maparusahan lamang mga diskaya. Kawawa naman si Curly at saka si Sara. Akala ko nga nung pinag-uusapan, bakit contempt si Sara? Akala ko si Sara Duterte yung iko-contempt. Hindi ko naalala na ang pangalan pala ni Mrs. Diskaya is Sara din. Akala ko, bakit iko-contempt nila si VP Sara nung rason? Hindi si Sara Duterte ang iko-contempt. Si Sara Diskaya. Sara di rin kasi.
Well, anyway, maraming salamat po sa inyo. Kung meron pa kayong mga pahuling susugan mo lang si Kapini. Talagang galit na galit talaga si Kapini. Hindi niya talaga mapigilan na yung Nagpapaliwanag lang po tayo. Wala pong magagalit sa atin. Ang magalit ay pikon. Alam niyo yung sinabi po kanina ni Ka Raul, no? Yung sinasabi niya tungkol doon sa mga kaganapan at pagpapatunay kung ito ba ay tama o hindi. Yung sinasabi nyo, Ka Raul, i-guide mo ko dito. May sinasabi ka kanina na ito ay yung kay Senator or yung statement po ni Yusek Bernardo na ito po ay dumaan sa tama at talagang under oath siya dito, di ba? Yes, of course. Alam niyo, tulad din po ng sinabi ni Ka Raul, naku, lagot ka, quote ka dito. Sinabi niya na kilala niya mulat sa pool at naging magkasama pa sila nila Yusek Bernardo. Tama po ba? Nakilala ko yan, si Robert Bernardo. Hindi naman maalis kasi na kaibigan din natin yan, sina Senator Jinggoy, Senator Bong Revilla. Kilala natin kasi nagtrabaho nga ako sa Senado ng matagal. No? Naging lawyer po nila ako in any way. Senator Mig Subiri, naging abogado rin po niya ako niya sa isang usapin. Naipanalo naman natin. So, malapit po ako dyan. Naging chief of staff ako ni Senator Lawrence. So, lahat po ng mga senador na yan, magmula po ng 1987 hanggang sa ngayon, karamihan po sa kanila ay kilala ko. One way or the other. Napunta po sila sa ating probinsya, nakampanya po sila nung sila ay kumandidato at napasyal po sila sa bahay. Senator Amy Marcos, Senator Cynthia Villar, Senator Nancy Binay, Senator Grace po, Senator Jinggoy. Lahat po yan nakadalaw po sa atin sa mismong bahay po natin sa Pangasinan. Pero kaya ako'y nasasaktan talaga, nasaktan po ako nang nabanggit ang mga pangalan ng mga personalidad na ito. Kasi nagkaroon po ako ng ugnayan sa kanila. One way or the other, professionally, politically. Kaya, hindi mo pa alis sa akin yun na talagang masakit. Inuulit ko, ay saan ang garat? Napakataas ng pagtingin ko sa kanya Ganyan din po, lalo-lalo na kay Senator Grace po. At sana po hindi totoo yung mga binabanggit ni Roberto Bernardo. Pero, ano naman ang magiging motibo ni Robert Bernardo na isasalba lang niya yung sarili niya maging state witness siya para ito'y... Pero sa dami ng alam ni Roberto Bernardo, sabi ko nga hindi pa sapat yung mga binanggit niya. Nabanggit lang niya Senator Manny Bonoan at saka si Secretary Manny Bonoan at saka si Senator Mark Villar naging Secretary ng Public Works. Robert, marami ka pang alam dyan. Yung mga regional directors mo sa DPWH, alam mo yan, involved din yung mga ito. Hindi lamang po yung mga sinasabi mong district engineer sa Bulacan na diretsyo nakikipag-ugnayan sa mga congressmen. Yung mga regional directors kaya. Ka Raul, kaya ko po ito talaga na itanong ulit at naipahayag natin ng ulit para mas maging malinaw yung ugnayan kung bakit ka nasasaktan. At sususugan ko itong pinag-uusapan natin ukol dun sa statement po ni Undersecretary Bernardo. So matibay dito na nakikita natin na kahit ka under oath, yung mga sinasabi mo rin mga statement is with reservation. Hindi mo nilalatag lahat yung totoo, pinipili mo lang. Kaya yung pagpapahayag mo na parang pwede lang lagyan ng title na tinimbang ka ngunit kulang, ay hindi sapat para sa aming mamamayang Pilipino. Kailangan po, this time, nagsalita ka na rin lang, ibuga mo na lahat. Dahil kailangan ito para mas maging matibay. Dahil alam mo, sa amin pong mga taong gobyerno, lagi po namin sinasabi, katulad ko po, naging head po ako ng isang komisyon. Kahit po hindi mo ginawa bilang head, kasalanan ng pinakamababang kinatawan ng ahensya, kasalanan mo yan. And that's the reason I am very, very strict when it comes to yung pagpapatupad ng tama sa mali. Dahil ako po ang sisisihin pagdating ng panahon.
Nangyari nga yun, pero matibay, dahil ito po ay dokumentado. Kaya kung ikaw'y madedemanda, at ikaw'y nasa posisyon na mataas, o ikaw yung pinakahepe, okay lang yun. Welcome all the mga demanda. Bakit? It's a sign na gumagalaw ang iyong leadership. Don't get intimidated. Kasi yan ang ginagawa ng mga hindi napapagbigyan, mga tarantadong nagmamanipula sa mga nakaupo sa gobyerno. Tandaan ninyo, yung mga pagbibintang sa mga, sabihin na natin, no? We are not tolerating the practice na masama ng mga contractors. But it always makes two to tango. Kung hindi pagbibigyan ng kinatawan ng gobyerno, walang makakapasok na kontraktor. Dahil yan ay dumadaan yan sa bidding. May mga usapin. Kung may record yan na bad, nangyari po yan sa amin. I-blacklist mo yan. Meron pala ditong hindi na-deliver yan o mga back job. You need to blacklist mo kaagad yung kontraktor na merong mga bahid. So anong ginawa? Ba't na welcome? Dahil tinanggap mo ang mga padulas. Ewan ko nga ba, ba't tinawag ng padulas yun? Di ba pag dumudulas, magaan lang? Mali-maleta to. Di ba? Ganun na. Remowa pa, kahit ibato mo sa ere, hindi nababasa. Magagasgasan lang. Pero tandaan po natin, tinimbang ang statement, ngunit kulang. Total, andyan ka na. Sabihin mo na lahat kasi hindi mo malilinis ang pangalan mo kahit kailan dahil sa statement na binigay mo. Dahil maraming nakakaalam kung ano ang katotohanan. Huwag nating antayin na yung taong yon o mga taong mga nakadikit sa iyo ang magsiwalat. So, sabi ko nga noon, tayo mga taong gobyerno, mga opisyal ng gobyerno, if we cannot, if we can take the shame, handa tayo sa mga kahihiyan. Pagdating ng panahon na nabuking o nabukayo yung mga estratehiya ng mga ginagawa mo para magkamal ng limpak-limpak na salapi. How about your children, your family, and loved ones? Yan po ang nangyayari ngayon. Why? Sina-shoutout nila, natatakot po ako para sa seguridad ng aking pamilya. Alam niyo, na-touch ako nung narinig ko yun. Nakita ko how painful it is. Siyempre, bilang isang ama. Tapos nananawagan din ang anak. Ewan ko baka mali ako, correct me if I'm wrong. Ang anak din po ni Saldi ko nananawagan. Kasi pagdating sa anak, wala nang pakialam ang magulang kung makukulong siya o hindi. Pagbibigyan niya to eh. Pero at this moment po, it's not safe for him to expose sa public because knowing yung kalaban, no? Alam niyo yan. I will not say, baka makot po ako, madampot ako dito. Yeah. Mauna siguro akong alis kasi meron akong naghihintay na appointment. Pero bago ako magpaalam po sa inyo, naalala ko pa rin si PRRD si Tatay Digong, paano niya handle mga sitwasyon na katulad dito. Sabi niya sa kanyang mga cabinet members, sa amin, sabi niya sa kanyang mga general, mga opisyal ng pamahalaan, gawin niyo yung trabaho ninyo. Ako ang mananagot, akong makukulong. Sagot ko kayo. Nanagot na nga. Nangyari nga. Ganon si Tatay Digong. Pero itong administrasyon na ito, mahiya naman kayo, makulong kayo lahat. Very strong word, but it's true. Diba? Well, parting message ko lamang po, una, so, huwag natin kalilimutan yung ating paniniwala sa buong may kapal. PDP laban, principle of theism, believe in God. Importante po yun sa atin. Itong darating po na pagtitipon, sisimula po bukas, November 16, 17, 18, unang-una siguraduhin po nating mapayapa yung gagawin po natin. Merong mga grupo siguro dyan o mga personalidad na medyo nag-iisip ng kung ano man po yung kanilang agenda. At siyempre, alam naman po natin ang pamahalaan naghahanda rin na dapat lang naman po paghandaan po nila kung ano man po yung mga maaaring mangyari. No? At huwag po sanang umabot doon sa sitwasyon na
may mga tao pong masasaktan o mga ari-arian na masisira. At higit sa lahat, may mga buhay na masasakripisyo dahil sa gagawing pagtitipon po, magsisimula po bukas. Iisa lamang po yung hangarin natin dito, tulad po ng sinasabi ng pamunuan po ng Iglesia ni Cristo. Ang hangad lamang po natin dito ay una, transparency, better democracy, good governance, peace, and justice. Lalabas ang katotohanan, panagutin ang mga dapat managot. Yun naman pong mga ibang mga personalidad pa po na nasa pamahalaan, na patuloy pa rin po nilang ginagawa yung kanilang mga trabaho na dapat pong pagsilbihan ang bayan. Sumasaludo po kami sa inyo. Pero kung ang inyong pananatili po sa pamahalaan ay upang mapagtakpan ang katotohanan dahil gusto pa rin po ninyong manatili o sa pwesto na hindi naman po dapat ninyong angkinin o ariin na parang kayo lang ang merong karapatan para pagsilbihan ang sambayan ng Pilipino. Huwag po, maawa po kayo sa bayang Pilipinas. Maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat. Bago ka na umalis, need ng ating comms team ng